Ayan, habang magvo-voice over ho tayo ay lumalakas na ho ang ulan at hangin dito sa lugar namin. Ngayon ho ay magluluto tayo ng ginataang suso na pinaigas sa gata, maanghang at may malunggay. Magpainit ho muna tayo ng mantika, saka natin ilagay ang bawang. Haluin ang haluin hanggang sa ito ay magkulay golden brown. Isunod ho natin ang luya. So yung luya, ang ginawa ko ho, hiniwa ko siya ng cubes na maliliit para makain ho pati yung luya. Ayan, di ba? Bagong technique. Tsaka isinunod ko na hong nilagay yung sili, mga 12 pirasong sili lang ho yan kasi medyo may kamahalan ho ngayon. Kaya hindi ko natin pwedeng sayangin ang sili, kailangan kainin natin yan. Haluin lang ho ng mabuti at saka ilagay ang ating suso. So, yun nga pala hong suso, kadalasan po nakikita ko yan sa mga ilog. Dati ho, nangunguha ako yan sa mga ilog pagkatapos kong maglaba. At napakasarap po niyang ginataan, lalo na kung ang kasahog nito ay suso na palayan o yung kuhol na tinatawag nilang ganon. Tapos lalagyan mo siya ng pako. Nakakagutom na, oh my God. Ayan, takpan ho muna natin. And then, haluin ho uli natin. Saka natin ilagay ang gata. Siya nga ho pala, yun ho aking gata ay frozen ko ho siya. Kasi kahapon ko pa ho siyang binili. Nilagay ko muna ho siya sa freezer para hindi ho siya masira. Kaya kung mapapansin niyo ho na medyo buo-buo yung aking gata, ayan. In-unfroze ko muna ho siya at nung malambot na ho siya, na pwede ko na siyang isalin dyan sa kawali at isahog sa suso, and then halu-haluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa matunaw yung frozen ng ating gata. So bali fresh kakang gata ho pala yan at purong gata. So hindi ako nag-mix ng pangalawang gata na tinatawag nila. Ayan, medyo takpan ho natin ng mabuti para maisunod ho natin ang ating malunggay. Ayan, actually, hindi ho namin hinahalo ang malunggay pagka nilalagay agad namin sa gata kasi pumapait ho. Yun ho ang kasabihan ng mga Bicolano. So, nainggan nyo lang ako ng konting halo, then tinakpan ko na rin ho. Ayan, at syempre, bubuksan ulit natin siya pagkalipas ng ilang buwan. Saka ho natin haluin at tignan natin kung yung ating malunggay ay luto na. Then saka natin ilagay ang ating sosyaling asukal, ang ating sosyaling asin Himalayan. Diba? Sosyal ng ating asin. So, saka ho natin isunod yung sitaw. Bali yung sitaw, ang plano ko sana dyan ay i-slice ko ng maninipis na parang green beans. Pero dahil tinamad na ho ako, dahil may bagyo, aabutan ako ni Pipito bago kami makapananghalian. Kaya okay na ho siguro yan. Magigiling din yan sa loob ng aking tiyan. Ayan, masarap na ho, diba? Tingnan nyo naman. Paubusan na naman ito ng bahaw. Ayan, siya nga ho pala yung suso pagkabili ko sa kanya sa bayan. Bali, pinasuka ko muna siya ng 2 gabi. As in, pinasuka ko talaga. Binigyan ko ng Red Horse. Unang gabi binabad ko sa Red Horse, talagang sumuka sila. Tapos hinugasan ko, inalawang ko sa malinis na tubig, and then pinasuka ko ulit. Binabad ko naman sila sa gin. Ayan, purong gin, kaya sumuka ho ulit sila. And then nung kinabukasan, wala na ho silang naisuka, kaya pinutulang ko na ho sila ng buntot para ma-ready na ho silang isuka ko naman. Diba? Yan, iga na ho siya. Bali yung gata niya ho, naglalatik-latik na. Ayan, nakikita niyo naman ho yung mga gilid. Gilid palang ulam na. At yan na ho ang aking finished product. Tcharan! Maraming salamat ho sa panonood. Paki-follow. Thank you!